Grabe mga mare, nagkamatay nga ho ang mga isdang alaga namin sa aming cage dahil sa masamang tubig. Ito nga yung kinatatakutan namin ni Buyok na mangyari yung mga kagaya nito sa aming hanap buhay. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay papalaot kami dahil pupuntahan nga ho namin ang aming cage. Ginawa na nga rin pala naming alamang yung mga hipon na nakuha namin doon sa may tabing baybay mga mare noong nakaraang araw. Hindi nga ho kami masyadong nakatulog dahil napakasama nga ho ng panahon at wala nga hong tigil ang napakalakas na ulan dito sa amin sa isla. Nung Biyernes pa nga ho itong video na to, kaya naman may pasok nga ho sila Ate Megan, pero sinabihan ko nga siya mga mare na wag na nga pumasok dahil napakasama nga ho ng panahon. Pero dahil masipag nga hong pumasok at mag-aral si Ate Megan, ay hindi ko nga ho siya mapigil at aantayin na nga lang daw niya na gumanda ang panahon bago nga siya umalis dito. Pero nung ihahatid na nga ho siya ni Buyok mga mare, ay may tumawag nga ho sa kanya at sinabi na cancel na nga daw ang klase ngayong araw, kaya naman bumalik na nga lang ho siya sa bahay. Kada umaga nga mga mare, pinaghahanda ko nga si Storm ng kanyang umagahan at ito nga ho ang kanyang kakainin ngayong araw, ang carrots at ang patatas. Bali, inilaga ko nga lang pala yung carrots at patatas mga mare, tapos ay ginamitan ko nga lang ng napaka-cute na food processor. Pagkatapos ko naman pakainin si Storm mga mare, ay naligo na nga kaming dalawa ni Buyok dahil may pupuntahan nga ho kami ngayong araw. Magja-judge kasi ako sa isang cooking contest mga mare dito lamang sa aming school, sa aming nayon. Bali, 3 grupo nga lang pala yung maglalaban-laban mga mare at sa bawat grupo ay may 2 kalahok. Ang mananalo nga pala dito ang siyang magiging representative ng school at ilalaban nga ho doon sa bayan. Bali, ang main ingredients nga lang pala dito yung munggo at malunggay mga mare at bahala na nga ho sila kung anong klaseng luto ang kanilang gagawin. Bali, ang gagawin nga pala ng unang grupo ay ginisang munggo na may gata at yung pangalawang grupo naman mga mare ay parang munggo nugget. At yung pangatlong grupo naman ay ginisang munggo na may tokwa. Nakakatuwa nga itong mga bata mga mare at pare dahil bang liliit pa nga nila manggagaling na nga ho nilang magsiluto. Maganda nga rin yung may mga ganitong ganap sa school mga mare dahil ilalabas nga ho ng mga bata ang kanilang talento kagaya nga ng pagluluto. Una ngang natapos yung nagluto ng ginisang munggo na may gata mga mare at ang pangalawa naman ay yung munggo nuggets. At ang panghuli namang natapos ay nagluto ng ginisang munggo na may tokwa mga mare pero saktong-sakto nga lang sila sa oras. At eto nga mga mare at pare nang matapos na nga ang lahat ay eto na nga pinaka-paborito kong part, ang tikiman time. At para nga ho sa akin mga mare at pare, lahat sila ay panalo dahil lahat naman ng luto nila ay masasarap. Pagkatapos nga namin mag-judge sa school mga mare, ay inasikaso naman namin sa bahay ang gagawin nga naming alamang. Ito nga ho yung libreng nakuha namin ni Buyok nung nakarang araw doon sa may tabing baybay mga mare. Sabi ko nga kay Buyok ay parang gusto ko nga ho yung ialamang. Sanay na naman kaming gumawa ng alamang dito sa bahay mga mare, kaya naman madali na nga lang para sa aming gawin. At dahil wala nga hong kuryente ng mga panahon na yan, kaya naman ginamitan na nga lang ho ni Buyok ng drill. Mas mabilis at mas madali nga daw kasi kapag ginamitan niya ng drill mga mare, kaya naman ayan na nga ang naging resulta. Bali, nilagyan nga lang pala ni Buyok ng asin at ng suka mga mare, tapos ay mga 3 araw pa nga namin yung buburuhin bago nga namin iluto. At yan na nga mga mare, pangalawang araw na nga ngayon, kaya ganyan na nga ho ang naging resulta. Pagkatapos naman namin gumawa ng alamang mga mare, ay niyaya naman ako ng aking Buyok na pumalaot dahil papasyalan nga daw namin yung aming cage at titingnan nga daw namin kung nagkamatay na nga daw ang mga alaga naming isda. Grabe nga ang liya dito sa lawa mga mare, talaga namang green na green at siguro isa nga iyan sa mga dahilan kaya nag-ahunan nga ho ang mga hipon noong nakaraang araw. Kanina, bago nga kami umalis mga mare, ay kalmang-kalma nga ang dagat, pero pagdating nga namin dito sa aming cage ay bigla nga hong lumakas ang hangin. Grabe mga mare, sobrang lungkot ko nga at pati na nga rin si Buyok na makita nga ho namin na nagkamatay nga ho ang aming mga alagang isda. Noong nakaraang araw kasi mga mare, nung may masamang tubig na dumaan dito sa amin, talaga namang awang-awa po talaga ako sa mga alaga naming isda. Dahil talaga naman pong nagsisinghapan sa ibabaw ng tubig mga mare, parang gusto nga ho nilang umalis dito sa tubig, parang may lason nga. Nung mga panahon nga na yun mga mare, ay sinabi ko nga sa aking Buyok na ilipat na nga lang namin sila doon sa laot sa aming cage doon. Kaso sabi nga ho sa akin ni Buyok ay wag na nga daw ho namin galawin ng mga isda dahil baka daw ho lalo pang mapasama. Medyo mabaho na nga rin ho ang isda mga mare, kaya naman sabi ko nga kay Buyok ay tanggalin na nga ho dito sa loob ng aming cage dahil baka mamaya ay mahawa pa nga ho yung iba. Ang nakakahinayang talaga mga mare yung banlalaking ayungin at sana ngay naiulam na lamang namin. Pero ilang pirasong ayungin nga lang yung nakita ko mga mare, tapos ay mga 10 pirasong mamali nga daw ang nakita ni Buyok, tapos ay more on tilapia na. Salamat na lang talaga kami mga mare dahil kakaunti nga lang yung mga isdang nagkamatay dito sa aming cage at nakaligtas nga ho yung iba. Kahapon pa po sana kami papalaot ni Buyok mga mare, kaso nga lang ay hindi po talaga namin kayang pumalaot dahil napakalakas nga po ng hanging habagat. Di ba may bagyo nga po kahapon, kaya naman wala hong tigil ang napakalakas na ulan, tapos ay napakalakas pa nga ho ng hangin dito
dito sa amin. Kaya naman ngayon nga lang namin sila napuntahan, kaya kung mapapansin nyo nga mga mare, ay kulay puti na talaga yung mga isda. Sobrang lakas nga ho ng hangin ng mga panahon na yan, na talaga namang tinangay na nga rin ho pati yung aking sombrero, pati na nga rin ho yung gamit kong payo. Hindi pa ho kasi ako pwede magpaulan mga mare dahil kapapanganak ko pa nga lang at 6 na buwan pa nga lang si Storm. At sigurado mga mare na marami nga hong magagalit sa akin na matatanda, pero sabi nga ho ni Buyok, ay kapapanganak mo lang bay, 6 na buwan ka na, pwede ka na nga ulit mag-anak ay. Nang matanggal nga ho namin lahat ng patay na isda sa loob ng aming cage mga mare, ay nagdesisyon na nga rin ho kami ni Buyok na umuwi dahil mas lumalakas pa nga ho ang hanging habagat. Baka ho kasi hindi na kami makauwi mga mare, tangayin nga ho ng malakas na hangin, itong gamit-gamit namin na lunday ay mahirap na ni. Kaya naman nagmamadali na nga ho kaming umuwi ni Buyok, pero bago nga kami umuwi mga mare, ay tiningnan nga muna namin yung tabing baybay na pinagkunan nga ho namin ng mga hipon. Wala na talagang natirang mga hipon mga mare dahil sigurado na napakalalaki nga ho ng alon dito dahil nung nakaraang araw nga mga mare nung may bagyo ay bang lakas nga ho ng hanging habagat. At kung mapapansin nyo nga yung mga sanga ng punong kahoy ay nagkaputol-putol na nga mga mare dahil sa lakas nga ho ng hangin. Salamat naman at wala na talaga yung masamang tubig dahil nag-aalala talaga ako mga mare sa pwedeng kahinatnan nitong aming lawa. Dito lang po kasi talaga kami kumukuha ng aming ikabubuhay mga mare, talagang nakakaawa po talaga lalo na ngayong aming mga kanayo na dito lamang umaasa. Yun lang naman mga mare at pare for today's video, kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!